Daigdig ay saya kahit saan kasama ka. Sa bawat bayan aming tinutunton, serbisyong totoo, buong pusong alay sa'yo. Mutundat kay radyo natin Rojas, tinig ng masa, kasama mo palagi. Dapat na balita, musika't saya, sa puso ng bayan, walang kapantay ka. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama, kaagapay sa bawat pagsubok ng alhat. Inspirasyon, impormasyon, handog sa'yo, walang kondisyon. Yeah, sa himig ng radyo, may kwento ng buhay, pangarap at pag-asa sa ating himig bumuklay. Isang pamilyang nagmamahal, dito sa radyo natin, walang iwanan. Tutugay at nairadyo natin, 23 taon tang tapat na paglilingkod. Patuloy ang misyon, walang iwan. Kasama mo kami, saan ka man. Daig ko di kunayan, radyo natin. Sa puso mo, habang buhay. Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan buhat sa tagapagsalita ng programang ito ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw at maligayang pakikinig. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Oh, mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Isang nakakabuhay na pakikinig sa lahat ng mga tukoy na estudyante ng ating programa. Welcome sa ikatlong pagsasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may temang kasabay sa pag-asenso. Ako po si Yvette Haruleo. At ako naman po si Alea Joy Gaco. At samahan niyo kami sa isang oras sa makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagpoproseso ng kamoting kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mapapanood din ang live ang pagsahimpapawid ng ating programa sa Facebook pages ng ating partner radio stations. Palike at follow na rin sa kanilang mga social media accounts, 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI-Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya huwag kayong bibitaw sa ating pakikinig sa ating programa. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati muli sa ating mga SOA coordinators. Ma'am Milet Musiko mula sa munisipyo ng Pinamalayan, Sir Christian Robles sa munisipyo ng Gloria, Ma'am Charlene Murilia ng Bansud, Ma'am Angelica Hili ng Bungabong, Ma'am Maricel Fontaron at Ma'am Lizelle Fabro ng Rojas at Ma'am April Sihane ng Mansalay.
Isang mainit na pagbati rin sa mga naging katuwang ng ating programa, ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Miss Christine Fine, ang kanyang mga staff at SOA OPAG Coordinator na si Engineer Christian Generato at lahat ng munisipyo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay taos-puso na kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating isinasagawang programa. At syempre, nais din po nating batiin ang ating mga kasamahan sa ATI Mimaropa sa pangungunan ni Center Director Pat Andrew B. Barrientos at Assistant Center Director Mr. Norberto Simaur. Nais rin po naming batiin ang aming OIC ISS Chief, Sir Erlan Pasana, at ganun din sa mga kasamahan namin sa Information Services Section na sina Sir Michael, Sir Gabi, Sir Chad, Ma'am Karen at Ma'am Alex na kasalukuyang nakikinig sa ating pagsasaere. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang aalamin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating SOA Text Promo. Noong nakaraang episode ay iniwan namin ang tanong na ano ang ideal na temperatura para sa pagpili ng pagtatanim ng cassava. At ang tamang sagot ay 25 to 29 degrees Celsius. At hindi lamang po isang nanalo sa ating SOA Text Promo, kundi dalawa. Handa na ba kayo? At ang nanalo ng 60 pesos na load ay walang iba kundi sina Mr. Nestor Villanueva mula sa Santa Maria Gloria at si Miss Mary Ann Reyes na mula naman sa Poblasyon Bansud. Congratulations sa ating winners ng SOA Text Promo. Para sa ibang hindi pinalad, huwag kayong mag-alala dahil mamaya ay muli kaming mag-iiwan ng katanungan para sa inyo. Kaya mayroon pa kayong tsansang manalo. At para simulan ang ating pag-aaral, tatalakayin natin ngayong araw ang paksa na clearing, tilling, and preparing planting beds for cassava production. Ito ang ating pangalawang paksa sa land preparation for cassava. Pero bago natin simulan, bigyan muna natin ang ating mga tagapakinig ng kaunting recap sa ating mga nakaraang topics. Naalala pa ba ninyo ang ating mga napag-aralan sa nakaraang 2 linggo? Sa ating unang pagsasaere, nakasama natin si Sir Erlan Pasana upang talakayin ang kalagayan ng cassava industry sa bansa. Binigyan din niya tayo ng mga panuntunan dito sa SOA at mga gabay kung paano mas magiging epektibo at matagumpay ang ating pag-aaral sa loob ng 15 linggo. At noon namang nakaraang Biyernes, nakasama natin si Dr. Ramil Atienza at ibinahagi niya sa atin ang iba't ibang impormasyon tungkol sa land preparation ng cassava na nakafocus sa site selection and evaluation at soil fertility management. Salamat Alea sa pagbibigay sa atin ng recap ukol sa ating mga naging paksa sa nakaraang linggo. At para naman bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa ikalawang bahagi ng land preparation for cassava, ang clearing, tilling, and preparing planting beds for cassava production, makakasama nating muli si Dr. Ramil D. Atienza, Associate Professor 4 mula Mindoro State University at isa sa mga experts on high-value crops production, kabilang ang cassava dito sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ramil. Isang karangalan po na muli kayong makasama ngayong araw. Maaari na po kayong bumati sa ating mga estudyante. Magandang umaga sa ating mga mag-aaral ng cassava pag-asenso. Gayon din po sa ating mga sa Mindoro State University, sa aming Pangulo, Doc. Enya Marie Apostol. Maraming salamat sa iyong mainit na pagbati sa mga tagapakinig ng ating programa at maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging resource person ngayong araw. Bilang panimula ng ating talakayan, narito po ang aking unang tanong sa inyo. Ano nga ba ang kahalagahan ng tamang land preparation o paghahanda ng ating lupang pagtataniman ng cassava? Ayan, maraming salamat Ma'am Ibel sa iyong katanungan. So, napakahalaga ng ating paghahanda ng lupa upang sa pagtatanim ng ating cassava. So, ang tamang paghahanda o preparasyon ay ito ang pundasyon ng matagumpay na pagtatanim ng ating kamoting kahoy o cassava. So, ito rin ang siyang nagbibigay ng paglago or
pagtubo ng ating ugat, ng ating kamoting kahoy. Natin ang paglago ng damo o yung kalaban or kakompetensya ng ating kamoting kahoy sa kanyang tuber formation. At ang isa pa, nakahalagahan nito, siya rin ay nagbibigay, yung tamang land preparation ay nagbibigay ng mainam na pagmamanage ng ating tubig doon sa nakailangan ng ating kamoting kahoy. Sir Ramil, ano po ba ang unang hakbang sa paghahanda ng ating lupang pagtataniman? Yan, ang una pong hakbang sa paghahanda ng ating lupang taniman ay ang land clearing. So, ang pag-clear ng ating land, ito ay best na gawin natin or akma na gawin natin 1 hanggang 2 buwan bago ang tag-ulan. So, dahil dito, ang panahon na ito ngayon, buwan ng Mayo, hanggang Hunyo ay akmang-akma o yung best timing para tayo ay maghanda ng ating lupang sakahan para sa ating kamoting kahoy. So kailangan natin ding i-avoid ang pagsusunog ng mga stump or yung mga dumi doon sa ating lupang sakahan. Avoid burning to protect the soil nutrients and organic matter. At so kailangan nating i-avoid ang pagsusunog upang mapanatili natin yung mga organikong pataba na nandun sa ating lupang sakahan. Ayan po, paalala po sa ating mga estudyante, uulitin po natin, nabanggit po kanina ni Sir Ramil, kailangan pong iwasan natin ang pagsusunog sa lupang sakahan upang mapanatili ang mga soil nutrients at mga organikong pataba sa lupa. Tama ka dyan, Ma'am Yvette. Sa ating mga tagapakinig, tandaan po natin na ang wastong paghahanda ng lupa ay isa sa mga susi sa matagumpay at masaganang ani ng kasava. Sa aming pagbabalik, bibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang pamamaraan ng land clearing, pag-aalis sa mga debris sa lupa, at ang tamang pamamaraan ng pagbubungkal ng ating lupang sakahan. Huwag maglipat ng estasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Babatiin po muna natin ang ating mga live na kasama po dito sa online. Si Ma'am Marge Faildo, good morning po. Batiin din po natin si Ma'am Sino pa bang kasama natin dito ngayon? Binabati din po natin si Ma'am Ofelia Masilugan. Good morning po. Watching po from Bungabong. Binabati din po namin ang aming mga kasamahan na nasa Palawan ngayon. Sina Sir Earl, Sir Mike. Good morning din po, Irene Dilen from Bungabong. At si Ma'am Ann Reyes,
Good morning din po. Magandang araw po sa inyong lahat at mag-tune in lang po tayo. Wag po kayong bibitaw sa ating online live airing sa ngayon. So sa pagpapatuloy po, makakasama pa rin po natin si Sir Ramil upang ipaliwanag sa atin ang iba't ibang paksa tungkol sa pamamaraan ng paghahawa ng ating mga lupang sakahan o land clearing. Yan po. So land clearing po ng ating lupang taniman, ng ating kasaba o kamoting kahoy. So kailan ba natin dapat linisin yung ating pagtataniman? So ito po ay best than 1 to 2 months before rainy season. So ibig sabihin, bago magsimula ang tag-ulan, kailangan po tayo makapaghanda ng lupang taniman. So ngayon po ay buwan ng Mayo at ang kasunod ay buwan ng Hunyo, malalapit na po ang rainy season. So ito po yung best timing ng paglilinis ng ating pagtataniman ng kamoting kahoy. Kung maalala po natin, nung nakaraang linggo, nandun po tayo sa site selection. Ano po? So ito po yung isang kasagutan na kung saan ay nagdi-define nung paglilinis natin ng lupa. Ano po? Timing na po tayo ngayon, buwan ng Mayo. So kailangan rin po nating i-avoid ang pagsusunog ng mga nandoon sa ating lupang sinasaka or burning to protect the soil nutrients and organic matter. Kailangan po nating proteksyonan. Huwag nating sunugin yung mga nandoon sa ating lupang sakahan. At ano naman po yung method ng paglilinis ng ating lupang sakahan or taniman? Meron po tayong tinatawag na 3 pamamaraan: manual, mechanical, at selective clearing. So doon sa manual, kailangan po natin ang kagamitan. Gumamit po tayo ng cutlasses hose or yung asada or asarol natin na tinatawag. Ito po ay ginagamit natin at mainam na gamitin doon sa mga small farm or yung maliit lamang na sakahan. Kapag mechanical naman ang ating gagamitin, gumagamit tayo ng mga bulldozer or tractor. Ito ay mainam na gamitin doon sa malaking sakahan kasi hindi po natin siya kayang linisin ng ganong kadali lamang. So gumagamit po tayo ng bulldozer or tractor. Sa selective clearing naman po, tayo ay kailangan gumagamit po tayo at atin pong pinapanatili yung mga ilang puno na nandoon sa ating sakahan, gayon din yung mga leguminous crops na nagsisilbi po silang shed or pataba at nagkukontrol ng erosion ng ating lupa. Dahil kung matatandaan natin noong nakaraang linggo, tayo ay ang mainam na taniman ay flat at saka slightly slope na lupa or yung tagilid. So sustainable method po ito na pwede natin gamitin sa paglilinis or pagki-clear ng ating lupang taniman ng ating balinghoy. So ganun din po, i-remove po natin yung mga stump and debris doon sa ating sakahan. So remove trees, stump, and large stone at saka yung mga ugat ng ating mga nahukay or nilinis doon sa area. This can be hinder the root growth. Yung ating ugat ng ating kamoting kahoy, posible po sila or sila po yung dahilan upang hindi lumaki yung laman ng ating kamoting kahoy. Collect din po natin yung mga nandoon na materyales na pwede nating magamit sa paggagawa ng compost. Yung mga residue doon sa ating compost. Kung matatandaan muli natin, nung nakaraang linggo, mayroon din po tayong amendment doon sa soil fertility. Pwede po natin itong magamit sa paggagawa ng compost. So yan din po ang ating paghahanda or pagki-clear ng ating lupang taniman. Sir, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, paano naman po ang wastong paraan ng pag-aalis ng mga debris sa ating pagtataniman? Ayan. So, sa pagtatanggal po ng ating mga debris sa ating sakahan, yan po ay ating gagawin pagki-clear ng lupa. Purpose natin sa pagtitild ng lupa. So, tanggalin po natin siya doon sa ating sakahan and then
ito po ay pwede natin gamitin or gawin manual. Ano po? Manual sa paggamit ng mga tools katulad ng ating bolo at itatabi po natin siya at gagamitin po natin siya doon sa ating compost. Ayan po, muli po sa atin pong mga tagapakinig at mga estudyante, maaari din po kayong magpadala ng katanungan sa ating comment section. So kung meron po tayong mga tanong kay Sir Ramil, maaari po niyang ipaliwanag sa atin. At kung meron din po tayong mga pagkaklaro sa kanyang mga naidiscuss na po, maaari po ninyong isulat or ipadala sa ating comment section. So Sir Ramil, matapos po nating mahawanan ang ating pagtataniman, paano naman po ang tamang pamamaraan ng pagbubungkal ng ating lupa? Ayan. So, sa atin pong pagbubungkal ng lupa, meron po tayong tinatawag na primary tillage at secondary tillage. Ano po? So, sa una, yung primary tillage natin, ito po ay magkakaroon ng lalim ng pagbubungkal ng lupa na 15 to 30 cm or sentimetro, na pwede natin gamitan ng ating mga hand hose or yung ating asarol. Pwede rin po yung ating drop animals sa pag-aararo nito at yung ating tractor or farm machineries. So yung secondary tillage naman po, ginagamit siya ay ating inaararo or kinakalmot sa Tagalog na salita, or rigging to break soil clog and after po natin siya makalmot or papantayin po natin yung ating lupang taniman. So, ang mga ginagamit po natin dyan, ano po? So, kailangan po nating i-avoid yung sobrang pagbubungkal or patuloy na pagbubungkal ng ating lupa dahil yun po ay nagiging dahilan din na nadidestroy natin yung ating soil structure at ito rin ay nagiging dahilan ng nag-i-increase ng soil erosion or madala yung ating lupa kapag nagkakaroon ng masidhing tag-ulan. Ano naman po yung mga gamit na pwede nating gamitin dito? So katulad ng nabanggit, meron tayong ginagamit na tools, meron tayong hand hoe or yung ating asarol, pwede rin po natin gamitan ng araro at ng farm tractor. Ano po? So yan po yung ating mga pamamaraan sa paghahanda ng ating lupa. Ayan, bago po tayo tumuloy sa ating discussion, ay babati muna muli po tayo sa mga nakaabang po sa atin sa Facebook Live. Ayan, good morning po, Ma'am Menchi Salmorin, watching po from San Rafael Rojas. Ayan, hello din po kay Ma'am Mafe Mendoza Alzate. Ayan, watching po siya from Bansud. And hello po, good morning po, Ma'am Wendy Galabit. Ayan po. So ayan, ready na po tayo mag-land prep. At bilang karagdagang impormasyon po sa ating mga estudyante, bibigyan tayo ni Sir Ramil ng mga practical tips na makakatulong sa mas epektibong land preparation. Ayan. So ano naman po yung mga tips para tayo ay maiprepara natin ng maayos ang ating lupang sakahan or taniman ng ating kamoting kahoy. So clear land early to give time for a growth of weeds which can be cleared again before planting. So meaning po, kailangan nating magbigay tayo ng enough na time, katulad ng nabanggit kanina, 1 hanggang 2 buwan bago magtag-ulan. So kailangan maaga or maagap tayo sa paghahanda upang sa gayon yung mga buto ng damo na nalaglag doon sa paglilinis natin ng mga debris sa ating pagtataniman ay posibleng sumibol sila or ma-germinate. Ano? So, kailangan natin silang puksain muli para yung kompetisyon ng damo doon sa ating itatanim na paglago ng ating kamoting kahoy ay ating maiwasan or ma-reduce natin siya. Pangalawa, avoid burning organic materials. Kailangan nating i-avoid yung pagsusunog ng mga materials na pwede nating gamitin doon sa compost na ating gagawin, na pwede nating i-amend doon sa lupa, doon sa ating taniman. So, avoid po natin yung pagsusunog. Use ridges or mound if your land is prone to flooding. Kung yun pong ating lupa naman na taniman ay malimit ay nagkakaroon ng imbak na tubig.
kailangan po natin siyang paumbukin, para doon sa ibabaw nung mound natin ay doon natin itatanim yung kasaba at hindi po siya ma-waterlog. So kung matatandaan natin nung nakaraang linggo, sinasabi natin na kailangan nakaka-penetrate yung tubig at hindi siya nag-i-stack doon sa ating lupang taniman. At ang isa pa po, maintain the soil moisture by planting at the start of the rainy season. So meaning po, yung ating halaman ay kailangan niya ng tubig, So lahat po ng organismo ay nangangailangan ng tubig para sa kanilang maayos na paglago or kailangan nila sa kanilang buhay. So maintain the soil moisture by planting at the start of rainy season. So yan po yung mga practical na tip na ating dapat tandaan sa paglilinis ng ating lupang sakahan ng kamoting kahoy. Bago po tayo magpatuloy, Sir Ramil, meron po tayong question dito. Ano daw po yung pangatlo na method ng, I think, yun po yung sinasabi niya kanina na na-discuss po ninyo na methods of land clearing. Ayan. Ano daw po yung pangatlong method? Ayan. Salamat po sa katanungan. So yung selective clearing po, yan yung precision planting na tinatawag. So tayo po ay naglilinis ng lugar kung saang lugar lamang natin ilalagay yung ating kamuting kahoy. Kaya po sabi dito sa description ng ating pangatlong method, so keep use of trees like legumes for shed and erosion or soil erosion. So ibig sabihin po, kung mayroon tayong itinirang puno doon sa tabi ng ating kasaba, siya po ay nagsisilbing shed, sa kanyang paglago. Ganon din po yung erosion dahil hindi po natin siya iniland prep totally. Kaya mayroon pong lugar na mayroon po tayong kaunting damo or plant katulad ng leguminous crops natin na kung saan nakakatulong sila na kapag nagkaroon ng ulan, hindi magkakaroon ng soil erosion. So yan po yung selective clearing natin na tinatawag. Ayun po, maraming salamat po, Sir Ramil. We hope po na naliwanagan po tayo doon sa pangatlong method sa land clearing. At matapos naman po nating, matapos po ni Sir Ramil maipaliwanag ang paghahawan ng taniman ng ating kasava, ready na tayo mag-land prep. At sa mga sinabi po niya kanina na practical tips like clear the land early, i-avoid po natin yung pagsusunog ng mga organic material. Instead, i-compost na lang natin ito para mas makatulong pa sa ating mga kasava. Sabi din po dito, use ridges or mounds if your land is prone to flooding. So, di ba po sinabi sa mga nakaraan po natin na discussion na mahirap po kapag binabaha dahil po ang kasava natin ay mabubulok. At ang panghuli po ay i-maintain natin yung soil moisture. Sa mga natutunan po natin, Sir Ramil, maari nyo po bang ibigay sa amin yung summary, kumbaga cheat sheet natin siya ng mga farmers para pag tiningnan nila, ito ang aking titingnan pag magla-land prep na ako. Ayan, maraming salamat Ma'am Yvette. So patuloy po tayong matuto doon sa ating mga nabanggit bilang summary or kabuuan ng ating pinag-aaralan ngayong araw. So, kailangan po nating tandaan, una, clear the land early and remove stump. So, maglinis po tayo ng akma sa panahon. Sabi natin kanina roon, yun yung panahon na prior or before magkaroon ng rainy season. So, yun yung tamang timing. So, natandaan po natin nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin yung site selection, di po ba? So, bakit kaya? Ano bang kahalagahan noong early yung ating paglilinis? So, kung matatandaan po natin, tag-init, ngayon, and papasok sa tag-ulan. Tatiming po yung ating harvest ng tag-init na kung saan akma sa pag-harvest ng kamoting kahoy. Kaya po ito, ngayon, tandaan po natin, clear land early and remove the stump.
yung mga pwedeng maka-disturb doon sa root formation or tuber formation ng ating kasaba, tatanggalin po natin yon. Pangalawa, till soil to a depth of 20 to 30 cm. Ang tamang lalim po ng pagbubungkal ng ating lupa or pagkukultivate ay 20 hanggang 30 sentimetro. Pangatlo po, use ridges or mound depending on soil condition. So alam po natin, yung angkop na lupa doon sa ating taniman ng kamoting kahoy ay yung sandy loam. Ano po? Na kung saan yung penetration noong water ay mainam na nagbibigay ng moisture doon sa ating kasaba. Ano po? So, kailangan natin naman, kung nawo-waterlog, gagawa tayo ng mound or yung, anong tawag doon? Ridges, yung tudling, na kung saan sa ibabaw natin itatanim yung ating kasaba para hindi siya ma-waterlog. Pang-apat, kailangan po nating i-maintain yung proper spacing and planting deep. Gaano ba kalalim? Gaano ba kalayo ang espasyo para sa paglago ng ating kamoting kahoy? So, kailangan po nating i-maintain yon para equally distributed po yung nutrients na pwedeng makuha doon sa lupang ating inihanda at yung tamang lalim din. Baka sobra naman nating ibinaon, ngayon yung ating namang kasaba ay hindi na lumago or yung laman niya ay maliit din kasi napalalim na siya. Wala na siyang ma-absorb na nutrients doon sa ating iniland prep. Ano po? At ang isa pa, avoid soil erosion and over-tillage. So kung matatandaan po natin, kapag sobra naman ang pagbubungkal ng lupa, pwede rin itong maging dahilan ng pagkawala ng mga organikong pataba doon sa ating lupa at magkaroon ng soil erosion. Hindi na niya kayang i-hold yung tubig na bumabagsak during rainy season. So yan po yung summary ng ating paglaland prep. Ayan po, maraming salamat po Sir Ramil sa inyong inilaang oras upang magbahagi ng kaalaman dito sa ating programa. Keep tuning in dahil sa aming pagbabalik, ibibigay na namin ang mga tanong sa ating SOA Text Promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Ayan, bago po tayo tumungo ulit, ay mag-shoutout muna po ulit tayo sa mga nakasubaybay sa ating Facebook Live. Ayan, hello po, Sir Mark Lester Chongson, watching po from Pinamalayan. Ayan, good morning din po kay Ma'am Aisel Lucas, watching po from Rojas. Shoutout din po kay Ma'am Regina Perez Federico, watching from Roma, Mansalay, Oriental, Mindoro. Ayan, good morning po and hello po sa inyong lahat. Shout out din po kay Ma'am Lori Maranan. Yan, watching po siya from San Rafael, Rojas. And good morning din po Ma'am Ronilyn Galang Vargas. Ayan, keep tuning po sa ating pagsasaere ng ating kasabay sa pag-asenso.
Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating kasabay sa pag-asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang kaalaman ang ibibigay namin sa inyo, mamimigay rin kami ng 60 pesos na load. Ang una makapag-text ng tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng programa ay mananalo ng 60 pesos na load. Paalala lamang po, tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOA Text Promo. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, mag-text kayo gamit ang format na ito, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Uulitin ko po, mag-text kayo gamit ang format na ito, pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot niyo sa tanong. Ito na ang tanong para sa araw na ito. Ang tanong! Ito na ang ating katanungan. Ano-ano ang iba't ibang pamamaraan o methods ng paghahawan or land clearing? Uulitin ko po ang tanong. Ano-ano ang iba't ibang pamamaraan o methods ng paghahawan or land clearing? Kung alam ninyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. Uulitin ko po, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. At para sa ating mga nakikinig, may iiwan kaming trivia o kaalaman para sa inyo. Kasabay sa kaalaman. Mahilig ba kayo sa bubble tea? Alam nyo ba na ang tapioca pearls na karaniwang inilalagay sa bubble tea ay mula sa cassava starch? Ito din ang starch na karaniwang ginagamit sa gluten-free baking at bilang thickening agent sa mga pagkain at lutuin. Ayan, nakala ng iba, pang rural farming lang ang cassava. Pero napakarami pala nitong gamit mula pagkain hanggang sa pang-industriya. Kaya talagang mahalagang matutunan natin ang tamang pamamaraan ng pagtatanim nito para mas mapakinabangan natin ang bawat ani. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ATI-Mimaropa, at ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ATI-4B. Kaya kami po ay magpapaalam na sa inyo sa puntong ito. Abangan ninyo ang aming susunod na pagsasahimpapawid para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, Sa pagtatanim ng cassava, kikita ka. O ayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Mansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control
control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani, protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air Program on Kasava Production. Ang programa inyong napakinggan na isang bayad na programa. Anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong napakinggan hula sa tagapagsalita ng programa ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat umaga, kami kasama